Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po, si Ate Brenna. Ako na Tita Jen. At ito naman po si Papa O, as in OGBS. So, Doy, diyan ka lang at andito kami. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ayan. Ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin, dali. Ay, naku, ang liit-liit mo na nga, nawawala ka pa sa frame, umurong pa nga rin. O, ayan, Diyos ko, naku, mabubwisit na naman sila sa iyo. Bakit? Diyos ko naman, may epal-epal na itong lately, no? Uy, not now, kuya. Wow. Magkagabi tayo. May mga not now ka pa, ha? At magkakulay kayo. Ano ba yan? Hindi ko akala. Ano ba yan? Ba't tingin? Hindi ko naman alam, kuya. Nernuhan ka. Hindi ko alam. Naku, Diyos ko. Ngayon mo nagkabati na si Vice at si MC. Tayo naman magkakaaway dahil yan sa yung damit mo. Nakakaloka ka. Diyos ko. Ano na nga balita doon, Jex? Ikaw naman ang malalapit sa mga stand-up comedians. Wala. Ano nakarating sa'yo? Wala. Nakita ko lang yung mga picture. Tapos tinanong ko okay na sila. Okay na daw. Yun lang. Wala nang ibang chinika. Wala akong ibang... Alam mo, natutuwa ako. Wa-etchos, ha? Natutuwa ako kasi okay na sila. Kasi bit-bit ni MCN. Bit-bit ni MCN. And I'm sure, no, kahit hindi ko nakakausap si Vice, bit-bit din niya yan, eh. Kasi hindi naman basta-basta pwedeng itapon yung friendship nila. Oo, 21 years. Diyos ko. Kaya nakakatuwa, di ba? Nakita sila sa Vice Comedy Club, nasaksihan pa ng mga tao naroon, di ba? All's well that ends well, di ba? Eh, kaya lang, kuya. May lamat ngayon kahit pa paano. Okay na. Hindi, sinasabi ko lang. Di ba? Ito talaga si Rena. Okay na, nilalabas. Hindi, kuya. Kaya ko kasi nasabi yan. Oh. Kasi nga, kuya, ngayong nagkabati na sila, conscious na sila sa relationship nila. Oh. Di ba ganun naman yun, kuya? Oh. Pag nagkakaaway, tapos nagkakabati, Pero next time, for sure, iingatan nyo na mag-away. May point ka naman. Nakala ko malalaglag na naman kami sa upuan. Next na tayo. Hoy! Bakit saan ako mapapunta? Ikaw naman ngayon. De joke Hindi, lang. masaya ako na okay na sila. Parang labasan. Ay, hindi ha? Hindi, masaya. Labasan nila ito, ha? Hindi, sa totoo lang, promise. Ako'y natutuwa sa kanila, no? Maaaring, tama naman si Mrena, may konting lamat, pero hindi naman yan basta-basta mababasag or mabubuwag. Lalo na kung iingatan na nila ang isa't isa, di ba? Conscious na silang mag-aaway sa susunod, di ba? Bakit? Ito si kuya, inulit lang yung sinabi ko. Gaya-gaya ka din eh. Ay! Di ba, Tita Jane? Di ba? Pasensya ka. Yun. Diyos ko. Okay na. Next natin, next. Huwag kang gagaya mamaya. Huwag kang gagaya mamaya sa akin, ha. Anyway, so, all's well that ends well, ika nga. At sana ay hindi na mangyari ang nangyari. At feeling ko naman ay malaki ang natutunan ni MC in terms of pakikipagkaibigan. At malaki rin ang natutunan ni Vice sa pangyayaring yan. Diba? Yun naman yung... Kuya, teka muna, aaminin ba? Ay, bakit? Parang ano? Tatanong yun, kuya, kung aaminin ba? Oo, I'm sure, Diyos ko, si Vice naman kung kinakailangan niya i-acknowledge na kasalanan niya, acknowledge niya yun. Kuya, so intayin natin. Oo, yan. Bakit parang kami ang nakikinig sa'yo? Sabi ko lang. Ako yung pinakamadaldal dito, tapos parang sa'yo na kami, uma-agree, disagree. Antayin na lang natin, kuya. Anyway, ayan ha. Basta kami happy
Yeah. Siyempre, lalo na ako, hindi ka makapag-opinion ng bonggang-bongga dyan kasi baka sabihin, kinakampihan mo yung isa. O yung isa naman, ayaw yung opinion mo, hindi ba? Kaya, basta, happy tayo. Yeah. O anyway, di ba? O sige kuya, next topic na tayo. Oo nga, ito Yeah. na nga. Umanyway na nga ako, no? Nga. Pag na umanyway na ako, Nga. Loy, asan ka ba? Uy, andun siya. Alam mo, napapagod ako, ha? Oo, parang wala mas marunong pa sa akin to. Anyway, Oh, anyway na naman. Uy, next topic. alam ko nagpatanggal ka na ng sa MV. Wala, ito lang. Taba. Di ba mataba? Hindi, taba ng braso sa Ah. likod. Hindi taba ng... Ay nako, oy nakakaloka ito. Ang cute naman nito, 'di ba, yung pag-amin ni Joshua Garcia. Oo, na hindi niya makalimutan yung isang eksena kung saan 'di ba meron silang intimate moments ni Ann Curtis, parang nagpagala-gala rin sila, nagtatakbuhan daw sila, naghaharutan. Ito nga nabanggit niya sa press con, na hindi niya makalimutan, may intimate scene kami, napadighay ako. Tapos, naamoy ni Ann. Sabi niya, dumigay ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, ang baho, bakit amoy tulingan? Kasi nga, di ba earlier, kumain siya ng isda. Yun. Pero, pero cute, di ba? Oo. In fairness naman, doon lang naman yung eksena na yun na amoy yung bunganga or napadighay lang si Joshua. Oo. Doon talaga tayo sa intimate scene? Ba't namimili ba ng eksena ang dighay? Nga. Diyos ko, hindi. Ang asumreno, na Uy, hindi. madali kitang itutulak siya. Uy. Siyempre, naganap yan sa kanilang teleserye, ang Korean adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Naku, ang ganda niyan. Panoorin nyo. Promise. Diyos ko. Knowing Ann Curtis, Joshua, and Carlo Aquino. Ay, naku. Deliver nila yan. Oo. Tsaka, Diyos ko, di ba? Ikaw, pag ikaw na nadighayan ng isang Joshua Garcia, tapos parang Ann Curtis ka rin, dumighay ka ba? Ay kuya, teka muna. Yang bungangan mo, Joshua, kahit amoy imburnal pa yan, kanal, usali. Ay naku kuya, lulunukin ko palaway mo. Hoy! Ang baboy mo! Diyos ko, nakakaloka. Kuya, Joshua Garcia na yan, oh. Pero dahil hindi ka na nahiya sa asawa mo, kasama mo pa naman asawa mo, ayan Diyos ko, ayan Ay, paano, ayan, naku, isum mo nga yan, doon, nakakaloka, galit si, si Junel, ko, kalandi-landi mo. Kuya, akala ko natutulog yan eh. Nako, Diyos ko, lagot ka pag uwi nyo. Away ko kuya, away. Wow! Landi. Joshua. Oh, nakakaloka. Paano kayo mag-aaway, Brenda, mamaya? Magkakagatan kayo? Hoy, grabe ka naman. Hindi si Janelle talaga, ganun talaga yung kanya. Ayaw, ay, Ba't tinitag niya? vampire. Ayaw na kasi. Grabe ba kayo? Hoy, grabe. Ako lalang nagagalit. Ako, ayan, ang Diyos ko. Ayan na, Sige, pakita mo nga dyan. Ay, nako. O basta, hindi naman sa ilang beses ko na rin naman nakausap si Joshua Garcia. Wala naman akong bigay na naamoy. Baka ako yung naamoy niya. Uy. Hindi, in fairness naman. Diyos ko, nakita ko si Joshua, ha? Hindi lang kami nagkatamaan ng tingin, pero nakita ko siya sa ABS-CBN Kapamilya Forever photoshoot. Ay, pakagwapo. Grabe, yung lutang na lutang yung kagapuhan. Ay, nakakaloka. Diyos ko, Joshua Garcia na yan, Ito kay Joshua, talagang yung amoy lang ng hininga, ha?
Oo, yung sinasabi mo, Mrena, ha? Pero yung kay Brenda, Oh. itsura ha? Ano itsura? Itsura, kanal, imburnal, pusat. Hoy, Tito Jed, grabe ka naman! Kuya! Oh. Oh. Di ba ikaw yung galing doon? Yung natanggap ng 80,000? Di ba ikaw? Parang Hindi, 80,000. Kala ko yung 89 million dun sa Mount Chamonix na Ah! ipatatanggal na. Pero 89 million, nakakaloka. Ano ba yung mga nangyayari dyan? Diyos ko, 89 million, ako, bigyan niyo ako ng 30 million, kikita pa ako dyan. Ako magpapagawa. Diyos ko, di ba? Oh, nakakaloka. Oh, di ba? Ano ba yan? Tapos yung mga issue ngayon, yung mga nagpe-flex-flex ng sasakyan, yung si Josh Mojica, anak-anakan ko yan, nalungkot ako nung ginawa niya yun eh. Parang hindi raw siya aware eh. Ay, charotera! Alam niyang bawal humawak ng cellphone, ginawa pa rin. Makapag-flex lang eh. Eh, syempre, malaki rin naman na natutunan dyan ni Josh. Syempre, gusto lang daw niyang ibahagi sa mga kabataan na at an early age, naging millionaire siya. Yung mindset ba? Mindset. Ano yun, te? Siyempre, tutularan siya ng mga bata, no? Habang nagdadrive, magaganon-ganon siya. Anong mindset ka dyan? Ayun na nga. Yun nga, doon nga siya napulaan. Anyway, binigyan lang naman siya 90 days suspension. Ang kaniyang lisensya. Katulad itong isa, nakataas pa yung isang paa habang nagmamaneho. Itong sino nga ito? Si Cherry Blossom ba yan? Cherry White! Cherry Cherry White. White. Oo nga, kuya. Nakita ko yan eh. Oh, Tinaas pa yung paa para lang i-flex na maputi daw yung singit niya. parang ingitera lang si Parang natin. si Brenda, no? Pagka-ingitera. Oo. Hindi, taas mo rin yung paa mo. Arte-arte mo. Kuya, antayin mo rin ako magkakotse. Hindi lang singit papakita ko, pati tips ko pa. Loka to. Wala pang kotse. Diyos ko. Loka. Diba? Gusto mo sumuka na yung Jex, oh. O anyway, yung mga ganyan, di ba? Para lang i-flex. Tapos, yung pala, nagbebenta lang ng produkto, ng pampuputi ng singit. Tigilan na yan, ha? Kahit pa sabihin itong si Cherry White na meron daw dumukot ng kanyang video at ay hintayin daw niya na pagkatapos ng LTO, didiretso siya ng NBI para ireklamo yung taong ito na nag-re-repost ng kanyang video. Hindi, ang tanong naman dyan, anak, ay ginawa mo, hindi siya AI. Ginawa mo siya. So, ibig sabihin, kahit i-repost na yan ng kahit sino, ginawa mo yon, nagkamali ka. So, dapat, i-suspend din yung lisensya mo. Eh, gano'n naman, di ba? Ay, naku, kakaloka kayo. Eto nga si Elias, di ba? Nalilink sa kanyang manager na si Beverly Pumikpik Labad-Labad. So, tumawag sa akin yung manager. Thank you for reaching out, Miss Beverly. Oo. At humingi rin naman siya ng dispensa sa atin sa dating nasabi niya bilang kontra sa sinabi natin dito o yung mga opinion natin dito. Walang problema yun. O. Apology accepted. Pero yung ang issue, tinanong ko siya kung ba't kayo nalilink ni Elias TV. Yung pang-graduation mo, umattend siya. Tapos, nagsabit pa yata ng garland sa kanya. Eh, habang Mother's Day yon at birthday pa ni Elias na dapat ay nasa pamilya niya. Nandun na raw kasi sila sa Zamboanga. Siyempre, nakausap natin sa phone si Beverly at sinabi ko nga sa kanya na pwede ko bang ilabas ito. Umuo naman siya. At na-record nga natin ang tinig ni Miss Beverly. Eto po. Ako sa graduation, si Elias, meron siyang show sa May 10, may show siya sa Zamboanga. So, May 11, birthday niya. So, kailangan siyang umuwi. So, Mother's Day din yon. Then, nagkakataon, graduation ko. So, demand din siya ng school na kahit bumisita lang siya, ganon. Eh ngayon, instead na from Zamboanga going to Magpet, madaanan niya yung place ko. So, ngayon, sabi ko naman, pwede ka ba dumaan sa akin na kahit 1 hour? Bayaran kita ng TF. Nag-okay naman siya, basta 1 hour lang. So, hindi lang naman siya yung nag-drop by. Lahat silang banda. Oo. Yun yung nangyari. Pero nakaka-uwi siya. Pagkatapos noon.
Ano ba yan? Makauwi siya by land. Yeah, by land lang. Oo. So kayo, Tapos- malapit din kayo. Yeah, medyo magkalapit lang kami doon kasi madadaanan niya eh. Yung area. Kung saan yung school. Okay. So, yun yung ano doon. Pumayag naman siya kasi gusto din siyang makita ng mga estudyante. Kahit appearance lang kasi kung patugtugin ko sila doon, bawal kasi Adventist kasi yung school. So, ang gusto niya appearance lang. So, ngayon, hindi ko rin naman alam na gusto niyang maglagay sa akin ng garland. Na-surprise lang ako. Nakahiya naman kung tanggihan ko yun, di ba? Okay. Oo. Oo. Yun So, ang nangyari. Yun yung nangyari. So ngayon, yung about naman doon sa partner niya, Okay. si kasi nagselos yun, di ba? Controversiya yun. Yun na-link ako kay Elias. Di ba sobrang selos yung kasi yun yung nag-trending ngayon na nagselos yung partner ni Elias. Oo. Ang explanation ko naman doon, si Elias, nakilala ko siya March 3 during my birthday kasi hinahire ko siya. Okay. Nakapag-gather ako ng almost 50,000 crowd. Yun yung first time ni Elias na sobrang dami ng crowd niya. Kasi tumatakbo ako ng pagka-board member before eh. Kaya lang, mahina yung yung grupo ko. Nung 2025? Yes po. Ayan. Okay. Then, kaya lang, talo yung sa amin kasi halos ako nakatiket eh. Okay. So ngayon, ang nangyayari, pumunta si Elias sa akin, nakikiusap siya. Nagkaroon siya ng contact ng staff ko. Niligawan niya yung staff ko na pwede ba ako maging manager niya. Kaya lang, iniisip ko yun. Diba? Iniisip ko yun na kung tatanggapin ko ba siya, naka-apekto ba siya sa negosyo ko or sa sa reputasyon ko. Kaya lang, kawawa. Kasi nakikiusap siya ng kasi kinawawa na siya ng dating may-ari ng Kalumad Band. Wala naman daw silang kontrata, which is sila yung part-time. Ang nangyayari ngayon, tinanggap ko siya ng April. Siyempre, bago ko siya tanggapin, nanood muna ako sa whole show niya kung pwede ko ba siyang tanggapin or hindi. Maganda ba yung performance or not. So, alam ko naman na ikaw ay sikat na manager eh. Ganun talaga yung unang gagawin mo, di ba? Okay. So, sa akin, tinignan ko. Then, goods naman din, tinanggap ko during April 1. So, doon nagsimula siya sa akin. So, ngayon, doon pala nagselos yung partner niya. Pero never kami may relasyon. Kaya lang, meron kang partner talaga? may asawa talaga ako. Ayun yung Chinoy. May asawa talaga ako. At may anak? Wala kaming anak. Oo, wala pa kaming anak kasi busy din sa negosyo eh. Yun. Kaya lang, nung nag-viral ngayon nagselos, nag-video kasi yung asawa niya kahit saan niya sinisend. Ngayon, nag-leak yung video niya, pinopost sa media. So ngayon, syempre, bilang babae, napuno din ako. Oo. Sabi ko, tinulungan na nga kita kasi galing talaga yan sila sa bundok. Walang-wala talaga yan si Elias before. Nakita mo naman yung looks niya before until now. Sobrang layo ng looks niya. Tapos yung naman niya, yung parents niya, yung mama niya, sobrang tagal sa Bahrain. Hindi niya mapauwi-uwi kasi wala siyang pera, stable income. Ngayon, after 3 months na yun siya sa akin, pinauwi na niya kasi millions na yung kita niya eh. Sa akin eh. Yun na yun. About sa schedule naman, fully booked talaga kasi old management until November pa talaga yung fully booked niya. Kaya nahihirapan talaga ako mag-adjust. Hanggang November pa na 2025? Yes. Yun yung hanggang November pa yung schedule ni Elias nung maraming booking sa old management. Kaya doon ako nag-a-adjust. Actually, ang hirap nga eh. Alam mo, bakit ko sinasabi na bakit live-in partner ka pa lang, wala kang karapatan na magselos sa akin. Alam mo, nasabi ko yon. Lahat ng schedule ni Elias, ng management, gusto ng partner na dapat magpa-approve muna ang management doon sa partner niya. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Kasi tuwing kapag nag-show si Elias, kapag may babae umakyat sa stage, mamaya, sobrang laking away yan. Kasi nagsiselos. Pati fans, pinagselosan. So ngayon, hindi na fresh yung mind ng talent. Di ba?
Di ba si Elias hindi pa siya makonsider as a singer talaga kasi wala siyang own album, totoo yun. Oo. Ngayon, kumuha ako ng writer. Binagsak ko sa kanya ng lahat ng song. Alam mo, sa 10 song na yun, 2 months until now, hindi pa niya na-memorize. Bakit? Tinatanong ko yung PA niya, bakit hindi pa ginagawa? Alam mo yung sagot ng PA niya, ma'am, nag-aaway pa eh. Araw-araw. Ayun, hindi niya magagawa. Tapos, ngayon, syempre, may world tour. Kailangan kung ano yung performance nila dito sa Pilipinas, doble yan pagdating sa USA. Tama? Oo. Alam mo, hindi pa nakapag-practice. Kasi wala pang oras si Elias, nag-aaway pa eh. Oh. Diba? Yun yung nangyayari. Tapos ngayon, magkaroon kami ng movie. Ako yung producer doon. Eh, sabi ko naman sa kanya, huwag ka muna mag-flex ng mga personal life mo doon sa partner mo, doon sa page mo. Kasi mahihirapan yung maging katandem mo doon. Ibabash yun. Tama. Yeah. Alam mo, nagagalit yung partner niya. Bakit daw ipapadelete ko? Eh, syempre, sabi ko naman, business is business. Tsaka na yung personal life niyo. Ayun, hindi niya maintindihan. Nagsiselos siya. Bakit? Sabi niya, nagsiselos daw ako. Sabi ko, sa business talaga, lahat ng artista, lahat ng personal life nila, tinatago nila. Kung may pelikula sila. Tama? My God, Sir OG. Ako naman yung tinitira kasi hindi ko daw maintindihan. Ang gusto ng babae, ng partner niya, i-flex siya ng i-flex every time ni Elias. Sabi ko na dito sa entertainment, alam mo na yung followers ni Elias is halos babae yan. Tapos, yun yung mga fans niya. Nasa entertainment industriya siya. Wala siya sa church nagtatrabaho. So, kailangan niyang i-entertain yung mga fans din, yung client din. So, ngayon, hindi maintindihan ng partner niya. Which is, alam mo, July 11, kahapon, dapat may show siya dito sa Manila. Na-cancel. Kasi hindi pumayag yung babae, yung partner niya. Oh. Yeah. So, kaya ang management ako, nahihirapan din. And then, si Elias, may interview siya kay Sir MJ Felipe. Na-cancel. Inindihan niya. Kasi wala siyang tulog. Nag-aaway kasi sila. So, nakakahiya bilang manager. Diba? Tapos kahapon, Skyboy Abonda, na-cancel. Hindi niya din pinuntahan. Kasi nga, anda din sa away nila. Kailangan niyang umuwi din sa kanila. Kasi nag-aaway sila. Ang hirap, Sir OG. Ayan. Tapos yun nga, no, na pag-usapan namin yung asawa. Pero yun nga, ako bilang manager, no, ang inaalagaan mo dyan, career, mental health ng talent. Kung makikialam ang pamilya, pati pamilya, minamanage mo din. Tsaka yung expectation, yun ang minamanage mo. Eh, meron pang sabi nga si Miss Beverly na, alam mo niyo bang muntik nang tumalon sa building si Elias? Inawat lamang niya at sinabi niya, bago ka magpakamatay, magpakayaman ka muna. Dapat, marami kang iiwan sa pamilya mo. Dapat, sobra ka ng milyonaryo. Kung gusto mo talaga magpakamatay, pero hindi, huwag mong gagawin yan, para yan sa pamilya mo. Lahat ng ginagawa mo ito, para sa pamilya mo. At bumibilib din naman si Miss Beverly kasi ganun kamahal ni Elias yung kanyang mag-ina. Kasi kung sa iba yun mangyayari, ay naku, lalayasan yan since mag-live-in partner lang naman sila, hindi ba? Wala naman silang marriage contract, ika nga, hindi naman sila kasal. Pero, yun na nga ang lagi ko sinasabi, sana sa lahat ng talents, lagi niyong tatandaan na meron ding mental health ang mga managers. Yes. So, kailangan din nilang alagaan ng kanilang mental health. Kung puro mental health nyo lamang ang inaalala ng manager, sana maalala nyo rin na ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para may maipadala lang sa inyo. Vilma Santos? Ano ba yun, kuya nga? Vilma Santos ka na dyan, sa pelikulang anak yan. Ano ba yun? Hindi, I mean, nawala tuloy ako. Hindi, dapat makikiko-operate din ng pamilya ng talent. Kung gusto talaga nilang umunlad ang buhay nila, kung gusto nilang sumikat talaga yung kaanak nilang talent. Oo. Yun ang importante. Kaya,
Ayan, Abigail, baka naman merong company, gusto mong ibigay sa amin. Nag-PM din naman ako kay Abigail at gusto ko siyang marinig. At kay Ilyas, you set boundaries sa asawa mo, sa manager mo, sa career mo, sa personal mong buhay. Oo, importante yan. Higit sa lahat, huwag mo nang tatapusin ang buhay, ha? Oo, masarap mabuhay. Oo, lagi mong iisipin yung nga mga nasa ospital, gustong mabuhay eh. Tapos ikaw tong malusog, gusto mong tumalon. O, yun lang naman. Teka lang, maiba ko. Oh. Ano ba tunay na pangalan niya ni Elias? Bakit? Ba't mo Kasi tinatanong? Elias lang eh. Ano, Elias? Elias lang ang sinasabi mo eh. Parang ito si Brendan Walhati. Bakit? Elias Ate Morena. Gaga? Alias yun. Ano ba? Alam, pipitikin ko yung itlog mo. Ay, gusto mo. Gaga ka. Si Elias Lintukan Jr. siya. Ayun nga, Elias nga. O, ayun na nga. Ay, naku, nakakaloka kayo. Anyway, ito pang isang balita. Ay, ano yan, te? Eto. Pinuputakti ngayon ng mga bashers ang Bini Girls dahil sa pagkain nila ng Pinoy street food vlog ng People vs. Food channel. Hindi tayo matatapos dito kung lahat ng narrative ng mga tao ay iisa-isahin pa natin. Tatalakayin natin yan sa susunod na episode. Basta ang bottom line, naaartehan yung iba sa Bini sa kanilang live comment sa ilang street food na tinitikman nila at yung pagbibigay ng mababang rate nila dito. Ang pagtaas ng kilay ng iba dahil pagkaing Pinoy pero parang hindi sanay ang ibang Bini Girls. Ang sabi naman ng mga defenders ng Bini, lahat ba ng Pinoy street food kinakain nating mga Pinoy? Sana raw ay hindi na nag-guess ang Bini sa vlog para hindi na nabugbog ng bashers. Pati nga si Charlene San Pedro na ipinagtanggol ang Bini ay binash din ng husto. Ako naman, ang paniniwala ko dyan, kahit anong sabihin mo ngayon sa isang issue o kahit sabihin mo sa social media na sinisinok ka lang, may masasabi at masasabi ang mga netizen. Kaya if you want to be authentic and genuine, be yourself. Basta handa ka lang sa sasabihin ng mga tao. Kung gusto mong magpaka-play safe o magpakabait sa reaksyon o pakiramdam mo, handa ka ring sabihang plastic. Ang benepisyo mo na lang talaga kapag nakaapekto ka ng kamalayan at sensibilidad ng mga netizen, pinag-uusapan ka, may kwenta ka, may wawa ka, at relevant ka pa rin, whether in a good way or bad way. At hindi natin pwedeng i-deny ang katotohanan ng mas madaling mag-comment kaysa gumawa ng content. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Ate Brenna. At kung nagustuhan nyo to, please like, share, and subscribe para updated kayo sa aming mga bagong chika. Siyempre, ang kanya-kanya naming channel. Hello mga ka-update, pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Brenna po, M-R-E-N-A. Kuya, thank you. Ideal Vision. Oo, galing kami kanina dyan. Namin Kuya. sa Kench. Malapit na ako mag-ending. Wow! Oy, challenge sa inyo to, Auntie Bo. Mikey, Miss Oy, D. hello. Tingnan natin kung ito na ang gagawin niya sa'yo. Maganda ka na, pero papapangilan ka na. Uy, hindi! Oo, nako, Diyos ko. At syempre, Jex. At sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At eto na, yung Andy. Pasalamatan ko lang tayo kasi tingnan mo, wala akong makeup ngayon. Oo nga. Oo, wala kami kasi kaka-PRT Diba? lang sa akin. Oo nga. At saka syempre yung nilive po sa akin, itong braso ko, tsaka yung... Ayan, nakakaloka. Diba? Diyos ko. Ay, Tita Jed! Oh! Eh, kailan ka naman papatanggal ng... Kasi pakikilagay ko. Pakikilagay ko. Ay! Nagtatanong lang eh. Ba't naman ganun yung word mo? Grabe ka naman. At syempre, ito pasalamatan din natin si Doc JC Solis at si Miss Ara ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Ayan, thank you po Miss Ara. At sa hair ko tonight, Iconic Star Hair Extension. Thank you! Ayan, at syempre pa, ang How to Get Away from My Toxic Family na po. Yes. Ang dami na po, inaayos lamang po natin dyan dahil marami nagkagusto sa Nagoya, Japan. Oh. Aba,
si Miss Kato, si Tito Nestor Puno, si Roderick Lacerna, yung ating mga kaibigan dyan, ay naku, Diyos ko, dadalhin daw nila dyan kung saan saang parte ng Japan ang naturang pelikula dahil nga yung iba ay gustong manood dahil sila mismo ang nagka-campaign o sila mismo nagpo-promote na maganda yun, sayang hindi nyo napanood. Kaya eto na. Naku, maraming salamat ha. At syempre pa, ang How to Get Away from My Toxic Family ay may palabas din ha, sa Perth, Australia sa July 27. Naku, Diyos ko. Ang swerte nyo dahil mauna kayo, no? Kasi dito sa Pilipinas, July 30 pa yan. Exclusive sa FM Cinemas. Ayan ha. At open ang online ticket selling. Oo. At syempre, sa July 26 ay nasa Dubai naman ang How to Get Away from My Toxic Family. At ito na, kasama ko si Jex at si Loy. Wow! Talaga ito, gumastos ang ticket niya. Ha? Gusto lang ito, Nagsisilip mama. ako dyan. Manda ka talaga. Ay, Tita Jess, kasama ka pala nila sa Dubai. Yes! Kuya, mukhang magdadagdagan na naman kami dito ah. Oo nga, inisip ko. Hoy, uuwi ako. Tayo, Hindi uuwi na ako. advance eh. Tayo, uuwi ako agad. Nakasabay tayo uuwi. Kasama ko si Jex at si Mama Lo. Yes, nakikita tayo dyan sa Dubai. Ito na nga, sa July 26, di ba? Saturday yan. Sa Al Ghurair Mall, Dubai. Yeah. Oo, ha? At 6 p.m. yan. Pero before 6 p.m., dapat andyan na kayo. Sa July 27 naman, Sunday, sa Al Wada Mall, Abu Dhabi. 6 p.m. din po yan. Kaya dapat early kayo dyan, ha? At for your tickets, ayan, tumawag lang kayo sa, and dyan po yung nasa ilalim po ang numero sa 9715-4299-1588. Ayan, ha? Siyempre, yan ay hatid sa atin ng 1,000 Square, AEP, at E-Talent. Siyempre, ang major sponsor natin dyan, Jex, ang Lux White. Oh, wow! Ang new frontier ng ni R.S. Francisco at ni Sam Versosa. Yes. Yan ha. We'll see you then. Ako, excited na kami dahil ang bonggang mga kwento ni Jex dyan sa oo. Dubai. Ay, masarap sa Dubai. Oo, nakakaloka. Diyan ka diba Wala. ano, hindi mo kinaya, nag-walk out ka kasi naloka yung ano kasi nga mas ducks ka pa. Anyway. Ay, nako. Sana po, bago po kayo magsalita, maalala nyo po na may utang po kayo sa akin. Ang bastos ng anak mo, Aurora, ha? Parang hindi ka nanay kontratuhin. Wala siyang utang na loob. Ano ba yan? Ang toxic? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng anak? Walang-wala na rin ako! Ubus na! Inubos nyo! Hindi ko na kaya, Nay. Pagod na ako. Wala pong pamilyang ligtas sa pagsubok at problema. Maging ang anak ng Diyos ay dumaan sa matinding hirap. Si Arsenio, napakasipag nun at galante. Tuwing umuwi siya galing sa Dubai, lagi siyang may pasalubong sa lahat. Daming handa na ya. Na yung budget. Bakit parang ang itim nung kisame natin, di ba? Pinapinturahan na natin yan. Oh, inaanay na ba yung sahig? Hindi ka naman nagsabi na uuwi. Tol, darating mo lang eh. Hindi mo napapansin ha. Relax na muna. Naging madamot siya. Hindi na ako babalik ng Dubai. Negosyo kami. Ano yan? Nag-relapse ang kuya mo. Kailangan ko siyang iparehab. Malaking pera yun. Si Kylie, yung tuition niya. Kulang yung pinapadala mo buwan-buwan. Kaya napilitan ako sangla ang bahay. Senyo, kailangan na natin mabayaran yung bahay. Baka maremeta. Saan tayo titira? Buntis ako. Dapat magpakasal na sila. Dapat en grande. May dehado tayo. Babae ang atin. Sino ho gagastos? Aba, hindi ako. Ano naman ang silbi ng pag-abroad mo kung wala kang ipon, hindi ba? 3 milyon yung pinag-uusapan natin ditong pera. Ano ba naman yung sana binayaran mo kahit pa konti-konti? Naskam ako. Lahat ng ipon ko nawala. Kailangan ko rin ng pera. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Sa akin yun na inasa lahat? Ano ba na yun? Pagpahingin mo naman yung titulo. Sa iba to? Kailan mo? Bayaran mo muna ang utang niyan. Guys, dalo ka na dito. May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Siya yung kumutang, ako magbabayad na eh. Walang kwenta kapatid niya si Arsenio. Di ba kami pamilya? Ano tingin niya sa amin, ha? Mga walang kwentang basura?
Mahal niyo ba talaga ako? Mahal ka namin, anak. Hindi ako mahal. Siyempre, ang akin pong panayam kay Miss Jessie Menjola, ang kanyang pagtatapat. Yes, tungkol sa ano ba sa mga dating balita ang gusto niya sanang mabura sa Google. Ano ba yung mga fake news na gusto niyang linawin. Ayan. Yan po sa OGBS Inspires. Ito po. Ano man ang maging desisyon ni Luis, nakasupport lang si Jessie? Yes. Kung tatakbo ulit si Luis, andyan pa rin si Jessie? Except that, sinasabi ng mga iba, nako, natalo siya. Tapos na yan. Di na yan magpapakita. Ganyan. O, di ba, balik ka sa showbiz. Anong katsipang issue yung gusto mo sana mabura to sa Google? Ang dami! Ang dami talaga! Oh my God, sabi ko nasali pa ako sa ganyang issue. Yung, oh my goodness, sana talaga, hindi ko na lang sinagot. Anong fake news ang gusto mong na napaniwala ang mga tao pero fake news? Pero gusto mong linawin? Na third party ako. Nagsakit ka ba ng ulo sa set? May mga time na kunwari mag-aasap, tapos nag-yes na ako, tapos on that day, sobrang depressed ko, sobrang emotional ko, hindi ako sumipot. Matatagalan pa bago sundan si Peanut? Nung nalaman namin, syempre nalungkot kami, heartbroken kami. Si Luis din, syempre binigay din niya yung lahat. Ayan! Oo, Diyos ko. Nako. Ayan po, ha? Sa OGDS Inspires. At syempre, meron din po kami ni Ina Evans. Ito po yung The Issue is You. Ayan, ha? Panoorin niyo po yan. Syempre, maraming salamat sa Gorgeous Smile Dental Clinic, ha? At syempre, ang Envy, ang Gorgeous Smile, ang Ideal Vision, magpapa-black screening. Wow! Yes! Nakaka-excite. Si Rose Legaspi ng North Asia Central Manpower. Yes. Magpapa-black screening din. Nakaka-excite. At ang dami, si Princess Revilla, magpapa-black screening. Si Miss Annie Ortiz at ang mga Calixto. Wow! Kapag magpapa-black screening din. No? Oo, madami. Present pa naman si Brenda dyan. Ano pa? Oo. At syempre, nako, sa US, abangan niyo po kami, ha? Ito po yung siguradong pupuntahan namin dahil sabay-sabay tayong manonood ng How to Get Away from My Toxic Family starring Zanjo Marudo, Susan Africa, Noni Buencamino, Kim Rodriguez, Richard Kwan, and many more. Directed by Lau Fajardo at produced by OGD and creative din. Nako. Maraming salamat, ha, kay Miss Rose Santos ng White House Cares. Thank you so much, Maring Rose, ha. At yan pong White House Cares ay kung NCLEX passer ka. Alam niyo na yung mga nurses dyan. Ako, Diyos ko, ito ng pagkakataon ninyo para kayo ay makapagtrabaho sa New York. Mag-PM lamang po kayo dyan at sasagutin kayo ni Maring Rose. Ha? Dyan lang po kayo sa White House Cares. Sure yan, legit yan. Ako na po nagsasabi. Ha? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Austin OG Diaz, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Two more time. Naman, limited edition na. Kabibate mo yan. Sinabi ko na sa'yo, huminto ka ng kabibate mo, ha? Na, ikaw pag naamoy ka ni Joshua, Ayun na nga. Diyos ko, hindi ka maamoy, alam mo bakit? Bakit? Sa malayuan, makita ka palang lalayas na. Uy, hindi naman. Uy, hindi ako si Mama Loy. Hindi ako si Mama Loy. Aray ko. Dax talaga si Jex. Grabe, kaya ayaw niya patanggal yan.